Makita nyo yung under guys. So ma-under siya, namamatay. O check natin yung RPM. Makalog siya kasi. So fuel pump open circuit, so electrical ang issue. So hanapin natin ng paraan to. Tsaka large leak, so sa ACB to problema. So ngayon guys, nakita natin na ACB walang tao, so grounded at short circuit siguro yung linya nito. So ngayon ito yung crankshaft, nakita rin namin sa wakas. Sumakit talaga yung ulo ko nito dahil ang problema is yung linya nito. Ayan, kita nyo nasunog talaga kung hindi natin na baybay ng isa-isa, pero kailangan na buksan lahat ng wiring talagang. Okay, so ngayon test natin yung yung lahat ng sa fuse box niya. So check natin yung natin, although hard trouble to, pero sa mga okay, so na reading na natin guys yung mga voltahe. So lahat ng sensor din sa kanyang idle ma-under na guys, pero yung wire natin nagawa na ng paraan guys. So ang gawin natin is test na lang natin. So far okay na yung under ng makina. Pagpalang araw guys, another client naman tayo na Toyota Fortuner. So ang problema ay low power, 1,500 hanggang 1.8 yung RPM. So check natin guys kung ano yung problema. Start natin makina. Kita nyo yung under guys. So ma-under siya, namamatay. So low power. So yun ang problema nito. Start natin. Tingnan nyo. Pakinggan nyo mabuti. Ayan o, mamamatay. So ibig sabihin may problema. So pandarin natin. So ayan, tumatakbo siya ng 900. So check natin yung RPM. So pakinggan natin guys yung number. Makalog siya kasi yung supply ng fuel system, tsaka yung timing nito ang hindi natin malalaman kung ano yung dahilan bakit masyado siyang malakalampag. Ang lakas ng vibration guys, hindi siya ordinary na vibration. So talagang low power at uma-under man siya, pero knocking sobrang lakas na parang feeling mo may bakal o may piston na nagkakaroon ng knocking sa loob mismo. So ang gawin natin ito is i-undergo natin ng engine scan para makita natin guys kung ano yung kalalabasan ng niya, tawag niya ng code, kung ano yung lalabas dito. So sana ma-address natin yung concern ng may-ari. Okay, so engine scan natin guys and then check natin. So ang gagawin natin is i-scan muna natin. Okay, tanggalin ko muna yung lights. Scan muna natin yung basahin natin yung waveform. Boss, nagpa-aircon ka? So, ito yung code. Leak detected, large leak, tsaka fuel pump control circuit open. P0627 ang code. So, dalawa. Okay, so ngayon test na natin yung lahat ng sa fuse box niya, pati doon sa loob. So ang problema nandito mismo yung supply ng SCB, ang walang ilaw, walang tao. Ayan o. Ayan o, wala siyang tao. Ayan. Samantalang sa isa may ground. Ayan. So may tao. Wait. Ayan o, kita nyo may reading. So may reading siya. Ngayon yung dito wala oh. So wala. O natin susi guys. Tingnan natin kung activate ba yung on susi para ma-actual natin, makita nyo kung ba natin titira yung isa-isa. Yan, so naka-on na siya. Let's go. So may kita mo yung reading niya is ground. Ayan. Wala siyang reading. May reading siya ground. Dapat yan tawag yan, ang reading yan is 12 volts. So dito ang problema natin, kasi wala na siyang 12 volts or yan, walang tao. Yan walang reading kita nyo,
walang reading. Yan o. So nakatuhog na yan dyan, wala siyang reading. So yun ang problema natin ngayon. Sa kabila meron siya ground. Ayan, dito naman wala. So yan ang problema. Walang reading. Dito meron, dito wala. So yun ang problema guys. So anong mangyayari? Yung sakit na to, dito to galing. Yan o, sa ACB. Ito ACB ng common rail. So ayan, ito yung problema natin ngayon, yung supply nito. So hindi agad na masabi na magpapalit ka ng ACB kung hindi mo ni-reading yung voltage. Okay, so yun ang hahanap natin ngayon. So sige, medyo malugog labanan to, hard trouble to, dahil hahanapin natin yung mismong problema kung saan nagmumula yung positive, bakit wala kang supply. So check natin yung kung continuity ng mga fuse guys. So dito okay naman to, dito lahat na-check na to lahat dito, okay naman to dito. Walang putol yung fuse. Ayan. So okay to dito. So problema naman sa harapan. Dito naman tayo mag-diagnose. So dito na portion, okay naman to dito lahat. So basic pointers pa rin, kailangan na mag-ano ka nito, mag-electrical pag ganyan. So far okay naman siya lahat dito. So ang gagawin na lang hahanapin natin kung saan yung walang kuryente supply. Okay? Sige, balik ako guys pag test ko na lahat ito. Okay naman lahat so far. Sige, talagang medyo groggy. So pati yung mga wire, check upin pa ito isa-isa. I-check natin isa-isa yung i-voltage reading pa natin. So dito sa ilalim. So yan, i-reading pa natin to guys para makita natin yung tirada natin. So bunutin na lang yan dire-diretso lahat. So isa-isa talaga to. Ito yung mahirap sa wiring dahil isa-isa talaga yung bakal ito. Ito yung katawag na madugo. So kailangan meron ka talagang background sa wiring kasi kung wala mahirap bago ka mag-decide na ayun, yan, halo-halo na yan. So i-reading ko muna, balik ako pag natapos na. Okay guys, so meron pa tayong isang problema sa kanyang sensor ng kanyang crankshaft. So chinek ko yung yung wiring nito, yan yung mga balat. So ang problema, mayroong grounded o short circuit. So nagkakaroon ng problema sa kanyang pasok ng kuryente sa kanyang 3 volts. Dapat ito is 3 volts to 5 volts. Ano nangyayari? 1 volt lang yung lumalabas dito. So ang gagawin ko nito is tatanggalin ko yung kanyang crankshaft sensor doon sa ilalim para ma-check natin kung ano yung problema, bakit nagkakaroon ng kasi pag nire-reading ko may pumapalo na nag-vibrate na malakas yung kanyang tatawag na ACB niya. Malakas yung vibrate, talagang ang bilis, super high speed yung kanyang vibration pag nire-reading ko itong wire ng crankshaft sensor. So tanggalin ko muna yung sensor para ma-check natin kung ano talaga yung kalalabasan, dahil bakit merong sunog o ba't iba yung reading niya. Okay, so nasa ilalim yan, bandang doon tawag yan yung main journal. Ayan, sa ilalim yan, doon yung crankshaft sensor. Tanggalin ko muna guys, tapos balik tayo. Okay, so ayan na guys, ang hirap tanggalin. So although malinis naman yung sensor, ayan, tanggalan natin. Ayan. So ayan yung location niya. Ayan pinaka kanto. Ayan yung main journal. So yan ang source ng ayan, matigas na yung wire. Okay, so nagkaroon na ng problemang malaki guys, kaya pala halos sumakit yung ulo ko dahil hindi ko na matrace yung wiring system. Halos binuksan ko na lahat. So dumikit yung ground tsaka positive negative mismo sa body. So nangyari pati yung wiring system nasira. So check natin. Yan guys, tinitest natin yung crankshaft sensor. 22 point, average of 22 volts. Naka-out position yung susi. Save na sa kabila 22. So ibig sabihin na okay yung reading ng ng ECM. So dito na lang maglalaban ng pag pinaandar na. So na-check natin yung crankshaft sensor. Ayan. So kailangan talaga siyang i-check.
Okay, so mag-check pa tayo sa ibang mga parte, especially yung kanyang ano dito, itong kanyang tatawag na ano, itong CB. Yan, para makita nyo kung paano titirahin. Yung ACB nya is 17 point, ground pa yan, 20 pare same ground. So naglalaro na siya once na in-start ng makina. Meron mga sensor na gumagana, doon na siya magbabago, magiging 12 na yan. Okay, so ito ang problema guys. Although kung titingnan mo pwede pa naman yung sensor, pero problema niya ang electronic control sa loob sira na. So matigas na rin yung kanyang main harness. So nangyari is nasunog talaga. So may problema yung wiring system. Ito ang naging issue. Ayan, yung wire nalukit na rin natin. Sobrang nahirapan ako dito. Hindi mo talaga makikita pag once na hindi mo isa-isain yung wire, kasi nga tawag niya na may connection kasi ito sa ECM, sa kanyang ACB. So tatlong ang ano nito guys, tatlo yung kanyang connection pagdating na sa ECM, especially sa injector drive. So nangyayari, siya yung pinaka-pulser papunta dun sa ECM, and then yung ECM na magbibigay ng pulse papunta naman dun sa injector drive. So nangyayari, halos binuksan ko na lahat ng harness guys, pati yung fuse box. So may kita nyo mamaya, yung fuse box binuksan ko na lahat, pati yung kanyang tawag niya injector drive, lipat ko na rin, pati yung kanyang ECM binaba ko na. So madaling sabi, talagang waskag talaga yung kahimtang yung kalagayan ng wiring system ito. So dahil sobrang nahirapan ako, halos sumabog yung ulo natin guys. So kasi nga hindi natin expect na malaki pala yung naging damage, kasi nga yung electrical system niya talagang nasira. So check natin guys, tingnan natin kung ano yung mga pinagagawa natin dito ng mga wiring system. Okay, so tara. Ayan na guys, bali yung sensor bago na, kinabit na natin. Ayan o. So ito yung sensor, crankshaft, labo. So brand new na yung kinabit natin. So check natin yung socket. Okay, so yan na guys, nakabit na natin. Mamaya tingnan natin kung andar na ba ito o hindi pa. Okay. Okay, so na-reading na natin guys yung mga voltahe. So lahat ng sensor, pati yung kanyang lahat ng sensor, isa-isa natin na tinest yan. Pati yung kanyang pressure sa common rail, sa crankshaft, and then sa throttle body, at saka sa TPS, sa pressure, and then sa kanyang idle lab, saka sa injector. So na-reading na rin natin yan. So makikita nyo, ayan, sinusulat natin. Bakit? Para magkaroon tayo ng idea na alam natin na yung tawag niyan, tawag na ECM, tsaka yung injector drive hindi siya nasira. Okay, so at least safe siya. Tapos yung mga wire na walang connection, ang ginawa ko is dinugtong ko, kasi may portion na nasunog siya. So yung continuity, mahina yung flow, especially pag nilagyan mo na ng kuryente. Ang nangyayari, mahina, instead na 5 volts nagiging lang 3 volts, which is mahina yung flow, kasi nga barado kumbaga pa sa daloy ng tubig ng daloy ng tubig, barado yung yung pinakalinya. So sa wire naman, although mayroon siyang continuity, pero yung voltahe hindi talaga akma ang labas, so kailangan siyang palitan. So ayan, makikita mo yung mga bagong kabit natin ng mga wiring yan sa ilalim, pati yan. So lahat binago na natin. Okay, so dito naman sa yan, tinanggal ko na mismo yung kanyang natawag na injector drive, dahil doon ko na lagay sa ilalim para hindi ako mahirapan mag-reading. Okay, so tester natin. Tatlo yan, apat pa nga yan, kasi nga minsan may kinukuha ako reading dyan na ground tsaka positive. So hindi siya mag-indicate dito at saka sa dito. So doon siya sa isang test na ginagamit natin lagi. So check natin guys yung sistema sa loob. So dito, ayan, may kita nyo rito yung wiring sa labat na, pero nakakabit na siya lahat. So mas marami tayong pinalitan na wire guys sa kanyang injector drive, kasi nasunugan yung crankshaft. Nakakonect naman dito sa kanyang wire. So ginawa natin, tinipan na natin, pinalitan na natin ng bagong wire. Ayan, yan makikita mo. So talaga yung wire, talagang bago na siyang tape. Ayan, grugi. Ito yung kanyang tinatawag na injector drive. Ayan, yan po yung injector drive. So ito naman yung ECM nya, ito naman yung BCM and TCM. So ayan po. So kung may nakakaligtaan naman ako, pwede comment nyo lang sa ibaba para at least meron tayong mga idea. Okay, so ang gagawin ko nito, i-reading ko na uli lahat dito para malaman natin kung ang supply is okay ba o hindi, para mapapaandar natin yung makina. Kasi ito yung nangyari guys, ayan,
yung crankshaft sensor niya nasunog talaga. So dugtong ko, hindi naman pala pwede idugtong kasi nga mismo nasira na mismo yung kanyang electronics dito sa loob. Kaya yun ang problema. Kaya hindi na siya nag-activate. So kailangan itong palitan itong kanyang crankshaft sensor. Kasi may reading naman yung ECM, okay naman yung linya na gawa na ng paraan. So ito naman ang kailangan ding hanapin. Ang problema lang sa amin sa Gensan wala pang pyesa. Maghahanap pa ako ng pyesa dito. Wala pa available sa Gensan, so magkakanvas pa kami. Okay, so pagkatapos niyan, pag makahanap na ako ng pyesa, try natin paandarin kung okay na ba siya. Okay, so at least may idea na kayo, basic pointers kung paano natin ginagawa yung unit. Sa mga nagtatanong sa akin, sa mga nagko-comment at tumatawag, dali nyo na po yung, yung unit dito. Check natin kung anong magagawa natin para makakaya natin. So kaya po natin gawa na paraan yung lahat ng bagay na electronic system. Basta may pyesa lang, panalo na. Sige, so check ko muna, diagnose ko lahat, pagkatapos balik ako after that. Tingnan natin kung under naman siya. So tara. Okay, so ang problema naman is yung kanyang fuse box. So sumabog yung kanyang fuse dito guys. Ayan, makita nyo, tatlo yung piraso bago na yung blue. So sumabog dito yung fuse na 7.5 at isang 15 amperes at saka isang 10 amperes. So sumabog siya. So although nagpalit na kami ng fuse, pero ganun pa rin. So ang problema talaga kumalat talaga. So duda ko nito, nagalaw na ako ito sa ibang shop. Ngayon nag-attach sila ng wire. So hindi ko pa alam kung ano yung pinag-wiring lang dito. Pero batay sa sa observation ko dito, nag-test ako ng multimeter, 11.8 to 12 volts kasi dapat ang ng material. Pero pag tinusok mo sa positive side, isa lang siya, millivolts na, ibig sabihin lost contact. So may mga portion na nasunog or tawag yan, hindi maganda yung pagkakadugtong. Isa din yan, tsaka yung kanyang tinatawag na sa short circuit doon sa sensor. So marami na siya guys na naging factor. So at least nakita natin kung ano yung kinalabasan. Kaya may kita nyo sa ginawa natin, halos mahabwa talaga yung buong lumabas lahat ng mga bitukan ng naman loob ng harness ng electrical system ng engine bay. So dahil dito sa problema na to, pati yung kanyang linya ng kanyang ECM, so talagang alis talaga, makikita mo talaga na iniisa-isa ko na talaga yan. So ganoon ka hard trouble yung ginawa natin, sobrang sakit sa ulo. Pero ako bilang tawag yan technician, so natutuwa ako guys na kahit paano, although mahaba yung video natin, makuha nyo lang yung paano ko tinira punto by punto. Hindi ko mabidyoan lahat, pero malaga makuha nyo lang yung paano ko ginawa. At least panalo na. So makikita nyo guys, yung reading is 36 millivolts, so which is dapat yan 11.8 yan or 9 pinakababa. Pero pagdating dito sa sa actual battery is 11.8 kasi lobat na to. Ang nangyayari guys is may reading, ayan, 36 millivolts lang. So may problema talaga yung kanyang supply, yung electrical system. So kailangan siyang tanggalin yung fuse box and then check ulit natin kung ano yung kalalabasan. Okay, so sige guys, check muna natin tapos balik ako pagkatapos. Okay, so ito ngayon guys, pati yung yung fuse box, so chinek na rin natin. So ayan, pagbuwa na rin yan. Ang problema ito, pumutok yan, naghiwalay so dito may siya, may contact. So dito wala na kasi naghiwalay na dito. So dito wala na, dito wala, sa kabila meron. Okay, so talagang groggy guys dahil ito halos maghiwalay na yung wire. Makita mo nasunog yung wire, and then dati na pala itong ginalaw ng technician, so dinugtong, and then hindi maganda yung pagkakatrabaho, kaya ayun. So at least na find out natin, kaya pala na pumutok yung mga fuses and then yung lahat ng system nya. So kaya hindi talaga makuha yung tamang andar, knocking, hindi maganda yung pagkaka-deliver ng ACB, yung kanyang timing sa sa tawag nito, yung pulse ng crankshaft sensor doon sa papuntang ECM to injector drive na module. So yun pa ang problema guys. At least nakita natin isa-isa, although hard trouble, at least nakuha natin. So ito ang gagawin natin, idudugtong natin to
Tapos after that malalaman natin yan pag nadugtong na yan kung ano yung kalalabas ng trabaho natin. So at least nakuha nyo lang guys yung basic pointers kung paano ko tinira. Malaking tulong na yun sa mga especially sa mga mekaniko na tulad ko na nagsusumikap na matuto. Okay, so sige guys, ibuhin ko muna tapos balik tayo pagkatapos para maayos na natin to. Tara. Okay, so gawin ko, iayos ko muna lahat tapos mamaya konti pag mabuo na natin, check natin kung ano mangyayari. At least nakita nyo na yung basic pointers tutorials kung ano yung mga punto-punto ba ginagawa natin. Although hard trouble to, pero sa mga mga nag-electrician, alam nila kung gaano kahirap nito i-locate, ibilang ka ng araw bago mo ma-locate yan, kasi hindi ka pa pwede magbabara-bara yung palit ng mga sensor agad kung hindi mo nakuha yung mga linyada ng wire. So kailangan yung wire talaga, kailangan ma-trace mo muna yan bago ka mag-decide na magpalit ng pyesa, kasi kung nagpalit ka agad ng pyesa at hindi mo alam yung location kung bakit ang nangyari, hindi ka marunong mag-reading, so babaliwala rin yun, kaya mapapalaki yung gastos mo. Okay, so sige, kabit ko na guys, tapos balik tayo may konti pagkatapos tayo magkabit. Panda rin na natin. Okay guys, so ayan na, nakabit na natin yung wire. Hindi ko pa man nakabit yung injector drive, pero check na natin yung system. Try natin panda rin yung makina kung okay na ba yung tira natin after natin mag-undergo ng engine scan. Pero although hindi ko pa nakabit lahat ng sistema ng wire, lalo na dito, so hindi pa talaga siya totally nakakabit, pero check natin kung i-start yung makina natin. Mahalaga na-reading na natin to, nakuha natin tayong voltahe, okay yung injector drive, yung ECM okay naman, tapos yung wiring system niya, lahat ng wire na medyo tawag niyan, natin na pinalitan na natin ng wire. So ayan, yung mga tape tayo, so ibig sabihin nag-rewiring din tayo nito, kasi nga tawag niyan, yung mga wire na nasunog tumutong o titigas na, so kailangan siyang lagyan ng bagong wire para maganda yung daloy ng tawag niyan ng kuryente ng kanyang milliseconds sa millivolts ng from ECM to sensor, and sensor to ECM. Okay, so try natin, tara check natin, panda rin natin guys kung okay ba yung tira natin after ng ilang proseso. Okay, sige. Okay, try natin, sana umanda na to. So ito, sira pa to, hindi ko pa nakakabit yun. So check natin. Okay, yan. Wait lang. Start natin. Ayun. So ang problema, may ABS, pero okay na. Ang concern natin is yung wiring ng engine. So far okay naman. Ayan. So mandar na siya guys. Salamat. So try natin RPM natin. Okay. Yun. So okay na. So ang gawin natin is ikakapit na natin yung mga wire. So check natin yung ano. Okay, so ayan na, maandar na guys, pero yung wire natin gagawa tayo pa, ayusin pa natin yan. So ayan na, bago na yung crankshaft natin, sensor bago na rin yun, tapos ECB, common rail, wiring, yun ang problema. So sige. Okay, so basic pointers pa rin guys, huwag nyo gagaya yung ginawa ko na pinandar ko yung makina na tawag niyan, nalabas pa yung wiring, baka magkaroon ka ng short circuit o magkaroon ka pa ng problema mas lalo pa doon sa problema na ginawa mo. Okay, so ginagawa natin sa mga medyo biyasa at medyo na may konting kaalaman. Okay, so ang gagawin ko niyan guys, ikakabit-kabit ko na yan, injector drive, lahat, tapos ibabalot ito ng harness, tapos i-engine scan natin para makita natin kung ano yung kalalabasan ng tira natin. Okay, so yun po yung pinaka basic pointers dito. Makuha nyo lang kung paano ko siya tiniray sa isa, at least panalo na. Okay guys, so undergo na natin ng engine scan, at yun na yung pinaka last move natin gagawin para ma-finalize na natin yung harness o mabalot na natin yung insulator, and then malaman din natin kung lahat ng code na lumabas na nakaraan is matanggal pa yun. So ang ginagawa kasi natin dyan, kailangan hindi mo siya i-delete hanggat hindi mo natatrabaho yung problema. Okay, so check natin guys yung result ng engine scan. So ayan, check natin. Okay, so wala na siyang DTC guys, so okay na yan. And then gawin natin, check natin yung buong wire, pagkatapos i-harness na natin, tapos paandalin na natin. Okay, sige.
Okay, so kakabit ko na guys lahat. Nakabit ko na yung 50% ng wiring system, nakabalot na lahat. So basic pointers pa rin, kailangan balutin nyo talaga lahat ng wire para iwas sa short circuit. So balik ako guys pag nakakabit ko na lahat, and then check na natin yung system nya. Okay, so gawin natin, check na natin yung gawa natin kung okay na ba. Start. Yun. Okay, so check natin yung makina guys. Check natin yung engine. Ayan, so far okay na yung andar ng makina. Maingay lang yung part ng bearing, tensioner bearing ng aircon. Ayan. So okay na yung andar, tawag niyan, hindi na siya ganong vibrate. Saka wala na yung parang nag-shortage. So parang nakukulang, nabibitin sa crudo. So okay na yung tira natin na wiring, panalo na. Yung doon, mismo sa may ECM, dito sa connection ng wiring sa CB, sa crankshaft sensor, tapos yung fuse box. So okay na lahat, pati yung tawag niyan, yung kanyang fuses din sa harapan, okay na lahat. So nagawa na ng paraan guys. So ang gawin natin is test drive na lang natin to. Pero at least nakuha nyo na yung basic pointers tutorials kung ano yung mga punto, panalo na. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta. Please share my video, subscribe to my channel. Bye bye and God bless. See you. Okay, so ayan na guys, test drive natin sa highway. So far okay na yung andar ng makina, panalo na. Indoor lang ako guys kasi bawal yung isang kamay na kasi tayo. So wala na siya check engine, wala siya kung dashboard, bukod lang sa fuel dahil sobrang baba ng tawag niya ng fuel level gauge. Pero sira din yan guys dahil sira mismo yung cluster panel nito sa gauge pamutok. Ni-repair na lang yan, kaya full tank ito pero naka-indicate yung yellow sign. Ayan o. Okay, so ang atin dito is yung wiring system kung ano yung tira natin. So far okay na siya, panalo na. So sa akin mga followers, subscribers, mga nagtatanong, pwede kayong magtanong guys, comment lang kayo sa comment section natin, and then sikapin ko na ma-replyan yung lahat ng mga katanungan nyo. Hindi ko man maubos lahat ng reply, pero I'll try my best na ma-replyan kayo lahat sa mga katanungan nyo. So yun lang guys, please share my video, subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.